Ilonggo. Please subscribe And like. and share. So magandang araw no sa lahat nating mga kababayan. Ano ba 'to mga kababayan? Nagagalit na rin ako rito sa ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Wala naman nagagawa sa bansa natin mga kababayan. Ano ba yan? Wala rin pakinabang ang mga lakad dito. Walang napapala ang kanyang mga lakad sa ibang bansa. Kalahin mo yung mga kababayan, 100 billion US dollar ang maaaring pumasok dito sa ating bansa sa loob ng 5 hanggang 10 taon. Ano ba yan? May pakinabang ba tayo dyan? Wala naman atang kwenta yan. Yan palagi ang sinasabi ng mga anti-Marcos na kontra sa ating mahal na Pangulo, na palagi nilang sinasabi na walang ginagawa ang ating mahal na Pangulo kasi nakapikit sila sa katotohanan. Yan kasi mga kababayan, ayaw nila na puro lakad ang ating mahal na Pangulo, naghahanap ng mga mayayaman negosyante na mag-imbis dito sa bansa natin. So ayaw ng mga anti-Marcos yan. Kasi ayon sa aking nakalat na impormasyon, galit yan sila kasi hindi nagawa dati ng kanilang amo. Takot sila na masapawan. Subalit, ito mga kababayan, ang ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo sa kanyang mga lakad, pakikipagkaibigan sa ibang bansa, ay napakalaking tulong ito sa bansa natin mga kababayan. Katulad niyan, yung lakad niya mga kababayan, nakakahakot sa ng mga mayayaman negosyante para mag-invest dito sa bansa natin. So hindi kasi nagawa ng mga nakarang administrasyon niya mga kababayan. Kasi hindi nila alam yan. Si Pangulong BBM lang nakaalam yan. So galit na galit ang mga anti-Marcos. Sinasabi pa nila na gusto na nilang pababain ang ating mahal na Pangulo. Pinaparesign na nila. Bakit? Para ano? Kayo na naman ang umupo. Tapos na kayo eh. Eh Pangulong BBM na to eh. Kung ano man ang ginawa nyo dati, dapat pinagmamalaki yun na lang yun. Kung ano man ngayon ang ginagawa ng ating mahal na Pangulong BBM, panahon niya na eh. Hayaan natin siya kung anong kaya niyang gawin dito sa bansa natin. Dapat ganon. Kasi tayong mga Pilipino eh, masyado tayong mainggitin eh. Ang ginagawa ngayon ng ating mahal na Pangulo ay para sa bansa, hindi para pang sariling interest lang. Katulad niyan, pamamahagi ng titulo ng lupa sa ating mga magsasaka. Gaano ba yan kalaking tulong sa kanila? Pagpapagawa ng cancer centers dito sa may Quezon City, ano ba yan? Napakalaking tulong yan para sa ating mga sakit na cancer mga kababayan. Hindi na sila pipila sa mga ospital. Meron tayong sariling cancer na ospital mga kababayan para sa ating mga patient sa may mga cancer. So ayun nila yan. Pwede naman pala gawin yan eh. Alam naman natin dito sa bansa natin, maraming namamatay sa cancer. So yun pa mga kababayan, ayaw din nila ng pabahay ni Pangulong BBM. Hindi din nila nakikita yan. Wala daw nagagawa ang ating mahal na Pangulo. So ito po mga kababayan, pakinggan nyo to. 216 sa danger zone na biyayaan ng pabahay ni Pangulong Marcos. Ayan 216 na pamilya ang nabigyan ng bahay. O ayaw nyo ba yan? Ayaw nyo? Ayaw nila yan mga kababayan. Ang pabahay na ito mga kababayan ay isa talaga sa mga pangako din ng ating mahal na Pangulo na mabigyan ng mga pabahay ang mga walang bahay dito sa atin. Tulad yan, yung mga talagang walang matirhan, so binibigyan ng pabahay yan. Eto mga kababayan, pinangunahan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong Martes ang seremonyal na turnover ng National Housing Authority Balanga Low-Rise Housing Project sa 216 na pamilya nasa tabi ng Talisay River na isang danger area sa Balanga City, Bataan. So yun mga kababayan,
Kinuha na yung mga kababayan natin na mga nasa danger, no? Nasa delikado na lugar. Sa Bataan, nasa river. Kasi alam naman natin mga kababayan, katulad yan. Ngayon, aasahan natin ngayong taon na ito mga kababayan kasi sa sobrang init. So may darating talaga na panahon na may bagyo. So hindi nating masiguro ang kaligtasan ng mga kababayan natin dyan. Kaya ayan na, gumawa na kagad ng paraan ng ating mahal na Pangulo. Advance na kagad siya mag-isip para maiwasan ang trahedya. Kinuha niya na kagad, pinalipat niya na kagad, binigyan niya na kagad ng mga pabahay itong mga kababayan natin na nasa Talisay River na delikadong lugar. Diba ganyan? Hindi ba yan maganda ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo? Nagiging advance ang ating mahal na Pangulo sa kanyang pag-iisip. Kasi siyempre mga kababayan, alam naman natin na talagang napakadelikado dyan sa Talisay River na yan mga kababayan. Kaya pinilipat na sila ngayon ng ating mahal na Pangulo. Binigyan na sila ng pabahay. 216 na pamilya. So ayaw ba niyan ng mga anti-Marcos? Ayaw nila yan kasi nasasapawan daw eh. Sinabi umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pinamigay na pabahay ay bahagi ng layunin ng administrasyon na mabigyan ng disenteng patahanan ang bawat pamilyang Pilipino. Diba? Napakaganda mga kababayan, diba? Mabigyan ng disenteng bahay ang mga Pilipino. Diba? Para talaga sa mga Pilipino ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo. Inaalala tayong mga Pilipino. Subalit ito, hindi kasi yan makuha-kuha ng mga kababayan natin kasi ang tinitingnan nila ngayon ay ang paninira lang sa ating mahal na Pangulo. Hindi nila tinitingnan ang ginagawa ngayon ni Pangulong BBM. Kasi mga kababayan, pikit sila sa katotohanan. Dapat nanonood din sila sa mga balita kung ano talaga ginagawa. Kasi sinasabi nila palagi mga kababayan, wala naman daw ginagawa ang ating mahal na Pangulo. Pero ayon pa dito po mga kababayan, tinitiyak din ng gobyerno na ang kanilang pakikibaka sa loob ng maraming taon na humarap sila sa peligrong dala ng pagtira sa tabi ng ilog. Kaya narito upang bigyan ng lunas ang kanilang suliranin. Sila ay maninirahan sa sariling pabahay na ligtas at di kalidad at komportable ayon sa ating mahal na Pangulo. Ito ang ginagawa ng ating mahal na Pangulo, mga pabahay na to. Napakalaking tulong to para sa ating mga kababayan. Lalo na ngayon sa mga wala talagang matitirhan. Tulad yan, kung ikaw ay nangungupahan dito sa Maynila, kung ikaw ay nabigyan ng pabahay, ay napakalaking tulong para sa iyo mga kababayan. At ayon pa dito mga kababayan, sinabi din na binati rin niya ang mga benepisyaryo sa pagsisimula ng panibagong yugto ng kanilang buhay na pinagbilinan, na alagaan at panatilihing maayos ang bagong bahay. So yan. Yan po ang mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat nating mga kababayan. Sana sa lahat nating mga kababayan, sa mga nabigyan ng bahay, sana alagaan nila ito at huwag nilang pabayaan. Meron kasi minsan, babalitaan tayo, na ang binibigyan ng bahay ay hindi din nila inaalagaan. Minsan ay ibinibenta pa nila. Yan yung mga tao na binigyan na sila ng kanilang matitirhan, sinasalahula pa nila. Kaya dapat talaga ang mabigyan ng pabahay na ito ay ang mga deserving tao na talagang deserve para sa kanilang pamilya. Hindi nila ibebenta at pabayaan na lang ang ibinigay ng gobyerno. So yan po mga kababayan. Yan pala guys sinasabi ng mga anti-Marcos sa ating mahal na Pangulo na wala daw ginagawa. Kasi nga hindi nila nakikita. Totoo lang mga kababayan, lahat naman ng proyekto na ipinagawa ni Pangulong Duterte na hindi natapos, ay lahat po yun ay naituloy. Wala pong hindi itinuloy si ating mahal na Pangulo sa ipinagawang mga proyekto ni Tatay Digong na hindi natapos. So, napakaganda pa nito mga kababayan dahil ang pinakamahabang bridge, Manila Bay, Cavite to Bataan,
ay aprobado ng mga kababayan. Kaya napakalaking tulong ito para maibsan din ang traffic dito sa bansang Pilipinas. Alam naman natin, number 1 na problema dito ay traffic. At ayon pa dito, pag nagawa na ito, uunlad ang industriya ng Bataan. Kasi mga kababayan, siyempre, ang kanilang mga produkto, diretso na nilang mabilis na nilang maidadala dito sa Maynila ang kanilang mga produkto. So, ayon pa nga rito mga kababayan, kapag okay na po ang tulay nito, ay tatakbuhin na lang po ng 45 minutes ang 5 oras. So, gaano ba yan? Napakalaking tulong. Tipid sa gas at mababawasan pa ang oras mo sa biyahe. So, yun po mga kababayan, ayaw ata ng mga anti-Marcos yan kasi ayaw nila masapawan ang kanilang amo. So, yun po mga kababayan, anong masasabi at makokomento nyo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po.